Good day to all of you. In this video, we will solve this sample machine problem using the SRTF algorithm or shortest remaining time first. So, yung SRTF is a preemptive version of SPF algorithm. So, in this example, meron tayo process na A, B, C, D, E, F in which process we have arrival time and burst time. So, let's start with Gantt chart. Make a Gantt chart first. So, time zero, pumasok si A, process A. Meron siyang burst time na 8, so kailangan siya matapos siya is 8. 8. But at time 5, pumasok si B. So, hindi siya pwedeng umabot ng 8. Magiging 5 lang siya. Ngayon, at time 5, no? Siyempre time 5, nabuwasan si A ng 5 lang kasi yun lang nagamit sa burst time niya. Minus natin yung 5 dito, which is magiging 3 na to. 3. Okay. So, in time, dito pa si A, tapos, pumasok din si B, time 5. So, ngayon, titignan natin kung sino mauna sa kanila. Pagbabasihan natin dyan is yung burst time nila. So, si process A may burst time na 3. Si process B naman is may 6 na burst time. So, mas mababa si process A na ang burst time niya. Sabihin, siya ang ulit na papasok sa process ng CPU. So, madagdagan natin siya ng 3. Pero, at time 7, no, papasok sa 7 kaya hanggang ito magiging 7 lang. Magiging 7. 7. So, nagamit niya from 5 to 7. 2 lang ulit ang nagamit niya sa burst time niya. So, mababawasan na ulit siya ng 2. Magiging 1 ulit. So, at time 7, dumating si C. Nandito si C. Si A, si B, tsaka si C. Ngayon, titignan na ulit natin kung sino yung mas mababang burst time sa kanilang tatlo. Para mas mababa siya ang mag-process ulit. So, si A may 1 na lang, si B may 6, tapos si C may 4. Since mas mababa si A, ipaprocess na ulit ni CPU si A. So, ito magiging 8 na to. At time 8. At time 8, sorry. At time 8, tapos na si A. Marahin na natin si A. Time 8, nandiyan pa rin si B, tsaka si C. So, siyempre wala pang ibang pumapasok na iba sa time 8. Process nila ang pagpipila ng CPU na process na is yung B tsaka C. Tignan natin kung sino yung mas mababang burst time, siya yung ipaprocess ni CPU. So, si C may 4 na burst time, si B may 6. Kasi mas mababa si C na burst time niya, siya ang papasok na sa CPU. C. Pero at may burst time siya na 4, pero at time 9, biglang dumating si D. Kaya kailangan mape-preempt si process C. Ngayon, at time 9, nandito si B, dito si C, saka si D. Sa B, sa C, isa lang inabawas niya from time 8 to time 9. Ma-minus natin yan, mas ito maging 3. So, at time 9, nandyan si B, tsaka si C, tsaka si D. Tingnan natin kung sino yung mas mababang burst time sa kanilang tatlo. Siya yung susunod na papasok sa CPU. So, since si D ang pinakamababa, which is 2 na burst time,
Siya yung i-process ni CPU. Meron siyang burst time na 2, magiging ito, 9 plus 2 magiging 11. Sakto, 11. At time 11, tapos na rin si D. Pero at time 11 din, pumasok si E. Nandito si B, si C, saka si E. Ngayon, since at time 11 may tatlong process dyan, saka wala na ibang papasok, saka na lang tayo magpipili sa kanilang tatlo na lang. Tignan natin kung sino mas mababang burst time. Si B na may 6, si C na may 3 na burst time, or si E na may burst time na 3. So, itong dalawa, pares sila ng burst time. Titignan natin dyan kung sino yung mas naunang dumating. So, ang mas arrival time niya is 7 plus si 11. Siyempre, mas naunang dumating si C siya, kaya siya yung unang mapaprocess ni CPU. Lagyan natin is C. So, since wala na ibang papasok sa ibang oras, pwede natin ituloy-tuloy na to. Burst time nyo. 11 plus 3 burst magiging 14. So, tapos na si C. Time 14, and pa rin si B. Si B, saka si E. Ngayon, si B tsaka si E sa time 14, titingnan natin kung ano naman yung mababang burst time. Si B na may 6 na burst time or si E na may burst time of 3. So since sa baba si E na ang burst time niya, siya yung unang ipapasok ni CPU. So, E, may burst time siya na 3. Magiging ito 17. Since wala naman na ibang papasok, no? Kaya tuloy-tuloy na yan. Hindi na sila pwede ma-preempt once na pumasok na sila sa CPU. So, time 17, tapos na si B na lang natitira. So, pasok siya, since mag-isa na lang siya, siya na yung papasok dito. B. So, meron siyang 6. 17 plus 6 is 23. So, at time 23, natapos na rin si B. Yun ang sa Gantt chart natin. So, kunin natin yung, sorry, nag-load. Si A, time. A, si A natapos siya sa 8. Time, naglalog. 8. Si B natapos siya sa 10. Time 23. Si C natapos siya sa in. Time 14. Si D naman natapos siya sa in. Time 11. Si E sa 17. Yung completion time. So, pagtapos nun, kukunin natin yung around time